Hi guys, welcome back to my channel. So now, i-unbox natin yung JA3 na Chinese New Year, Year of the Horse colorway. I just wanna share with you guys na pangarap kong mag JA3 talaga kasi sobrang striking sa akin yung design, and then kasi may A siya. So yung Nike na logo parang pa J, and then may A. Then shoutout sa girlfriend ko for gifting me this shoe. So, here's the box. And as you can see, Year of the Horse, red box siya. And Nike logo dito. And then dito 2026, syempre, year ngayon. Ayan, Nike dito. And then may pull tab tayo dito. Kasi may lock siya dito. And then Jamorant na logo. Here is the details of the shoe. As you can see. Fun fact. So, I had Year of the Mamba na Kobe 5, but nabenta ko na siya. So going back to the shoe, ayan, pag inopen natin, yeah, as you can see, ang daming inclusions. So first, meron siyang shoe bag, parang yung Year of the Mamba rin. So ito Year of the Horse na shoe bag, ayan, yung design gold and then red. May Nike logo here, Nike swoosh, and then here may metal aglet siya. Lagyan na siya ng shoe para ayan, pag dadalhin natin sa games. And then may kasama siyang ang bao. Ayan. Cool, no? And then as you can see, may yung paper niya, hindi siya yung typical na white paper. Meron siyang logo ng again Year of the Horse, and then swoosh logo here. And then once you open it, yan na yung shoes. So first, dito tayo sa left pair. So as you can see, ayan pa J talaga siya. Yung logo ni Nike, and then ito, A. Soja, kung napapansin nyo. Sobrang solid ng shoe. Color brown, tas red siya. Parang chocolate brown and then red. So ito sa heel counter, may 12 na nakalagay. And then, nakatang niya, ayan o, parang hair ng kabayo. And then, JA na logo. Tingnan natin, nalapit natin. And then, hint of blue lang yung JA logo, and then tong 1NT. And then, ayun, sobrang solid yung traction pattern niya. Tinatawag nila tong tire traction kasi parang gulong. Ayan o, mini JA logos. Pati dito sa overlay material, mini JA logos. Sobrang magagamit ko to since toe dragger ako pag nagbabasketball. Lagi kong nadadrag pa ganito. So, may traction siya. Ma-protect niya yung uppers, which is ito mesh. Ayun, back to the traction. Sa left pair, number 2. Ayun, nakalagay na I'm not even worried about proving them wrong. Ganda nung sinabi niya doon. Midsole niya is Zoom X. Sobrang bouncy nito kasi na-try ko na itong JA3. So sobrang bouncy niya and responsive.
Also, konting break-in lang siya. Nasukat ko siya, sobrang ramdam ko agad yung Zoom X eh. So, kailangan lang ng break-in time siguro yung uppers. Pero yung midsole itself or yung cushion, sobrang solid ng cushion na ginagamit. No break-in time needed. So, yun, napansin ko lang sa Ja3. Masikip siya dito sa midfoot. For wide footer, I suggest siguro half size up kayo or maganda syempre i-try nyo sa store. Kasi ako personally nag-double socks ako sa basketball and then wide footer pa ako kaya ayun size 11 kinuha ko. Siguro mas okay kung 11.5 pero this will do na. Lalo na siguro pag na-break in naman. Wala nang problema. So ayun, ginagamit nila syempre XDR rubber outsole para sa mga outdoor courts but hindi ko ito gagamitin sa outdoor. Insole niya pala, may Chinese patterns here. Hindi ko lang alam yung meaning. Ayan. So, ito yung left pair. Tignan naman natin yung right pair. Medyo dikit naman yung J dito. Mas pansin dito na J. Pabaliktad siya. Ito, para makita niyo yung difference. Ayan, you can see. Ito medyo dikit and then ito hiwalay. Hey guys, I just wanna add na actually kakatapos ko lang maglaro ng basketball. So I've played around 4 games. Mahabang laro din yun kasi 1 to 21, 1 to 25. So, ayan, nakalagay siya dito. First of all, sobrang solid nitong shoe bag na kasama. Syempre, para dito mo na lang siya ilalagay. Para partner din siya sa shoes. Here's the shoe. Syempre yung Ja3 natin. Continuation to ng performance review. Honestly, sa first wear, medyo masakit yun dito sa paa. Yung sa medial side kasi medyo wide footer ako eh. So I highly suggest mag-size up kayo or half lang, half size up. First game ko, all I can say medyo talagang kailangan siya ng break-in time. Yung kailangan ng break-in time is yung upper. Pero yung midsole itself, ready to go na siya. Right after the first game, yun, sobrang okay na. Wala na ako naramdaman ng sakit sa paa and then sobrang bouncy nitong shoe na to and wala akong issue sa ano niya, support niya sa stability kasi hindi naman ako natapilok or what. Thank you Lord. Pero yun, sobrang stable shoe siya and sobrang bouncy niya. Yun yung talaga yung masisay ko. And ang low to the ground siya at saka very responsive shoe siya. So sobrang gusto mong tumakbo, gusto mong tumalon, ayun. Masarap siya sa feeling. And then, favorite part ko talaga itong toe part. Kasi ako, pag the way I play, nagdadrag ko talaga to eh. So, maganda siyang protection sa mesh upper niya. Since, ano siya, yung parang rubber din. Parang sa outsole. So, ayan, sobrang kapit din ng traction. Sobrang ganda ng grip niya guys, promise. Kung nakaramdam ng dulas or what. Sa pinaglalaroan kasi namin, rubberized court yun eh. All I can say is may nakatalo na sa book 1. Ito, which is itong Ja3. Kasi favorite kong basketball shoe is book 1. And then, ayun, ito na yung first, second na yung book 1 for me personally. Sa heel part din, sobrang ganda ng cushion. Sobrang lambot. And then, at the same time, yun nga, again, bouncy. So, thank you guys for watching. I highly suggest you should buy this shoe. Heavier side din ako na player eh. Kasi around 80 kg ako. Man naman siya sa playing style ko. Sa dust magnet, hindi naman siya ganun. Minimal naman siya. Hindi pa ganun ka-clean court yun. Pero yun, sobrang kapit niya. How much more sa mga clean court natin. At the end of this video, papakita ko ng some of my highlights wearing the shoe.
Thank you for watching, guys. Peace. Thank you.